Thank you, Lord, for this baby girl. Mia Maria! So, yun na nga. Welcome back sa aming part 5. Oo, welcome back sa part 5 na. Maraming salamat po sa panonood ng part 1 to 4. At nandito na po tayo sa huling part. Ang aking panganganak dito sa beautiful baby na to. Beautiful. Yung time na pinanganak ko si Mori, biglaan lang din kasi balak lang naman namin magpa-check up noon. Bakit wala nang masyadong movement yung baby sa loob, hindi na masyadong sumisipa. Tapos, yun nga, may water na lumalabas sa akin, lagi akong basa. So, minabuti ni Dr. Carulio na physical exam ako sa ER ng Notre. Tapos, nung mga bandang afternoon, sinabi niya, open na niya ako. Buksan na niya ako at 37 weeks and 2 days. Pinunta nila ako dun sa delivery room. So, may isang area dun sa room na yon na parang may pang-monitor ng movement ng baby. So, hindi siya ultrasound eh. Basta parang ina-attach sa tiyan. Tapos, bibilangin nila kung gaano kadami yung movement niya, ganon. Galaw naman siya, pero super minimal. Hindi katulad nito, ayan o. Ayan. Hindi siya ganyan. Hindi siya ganyan sumipa nun. As in, parang isa lang, dalawa. Eh, hindi naman siya ganon nung pinagbubuntis ko siya. Malikot siya. Pasok na ako sa operating room. Delivery room. Magkaiba pala yung OR. Tsaka sa DR. Delivery room. Pinasok na ako doon. Tapos, yun na. Dumating na humiga ako doon. Pero alam mo, in all honesty, nung pinasok ako sa DR, hindi ako na-excite. Natakot ako. Parang alam niyo yung nanumbalik yung fear ko na ito na naman, bubuksan na naman nila ako. Kung ano yung naranasan ko nung unang ectopic, second ectopic. Kaya ang ginawa ko nun, nung hiniga na nila ako, piniprep na nila ako, nispread na nila yung kamay kong ganyan. Pumikit na lang ako. Nanginginig ako ewan ko kung sobrang ginaw or sobrang takot ko, nanginginig na ako. Kasi, yun nga, yung trauma na naranasan ko noon, dumating si Dr. Carulio tsaka yung assistant doctor niya. Pasensya na po, nakalimutan ko po yung pangalan niya. Salamat pa rin po kasi na-assist nyo ng maayos si Dr. Carulio. Tapos, dumating siya, kinakausap niya ako. Nakapikit lang ako. Kala niya siguro natutulog ako, pero pinipilit ko talagang pumikit. Takot talaga ako. The only saving grace siguro sa akin na medyo kumalma yung loob ko is narinig ko yung boses niya. Kasi ang ibang doctor na yung hahawak sa akin, hindi na siya ganun ka-traumatizing sa akin. Sinasabi niya na let's just wait for the others, na this is it, manganganak ka na, ganun. Kumakalma ako pa unti-unti. Tapos, mas naging kampante ako na eto na, lalabas na yung baby. Kasi dumating yung pediatrician. Medyo kalog din. Hi, Dr. Gina. Si Dr. Gina yung pediatrician ni Mori. Dr. Gina Ko. Siyang clinic sa Notre, sa St. Paul. Yan. Dumating yung pediatrician. Nagpakilala siya sa akin kasi hindi niya ako kilala. Actually, hindi ko rin siya kilala. Nirecommend lang siya sa akin ng sister-in-law ko. Ay, Ate Jam, kasi pediatrician siya nung anak niya. So, nirefer nila sa akin si Dr. Gina. Tapos doon, narinig ko yung boses niya na, hi, inintroduce niya yung sarili niya. Hi, I'm your pediatrician. I'll be taking care of your baby. Tapos parang habang naririnig ko yun, habang nakapikit ako or nakatingin ako sa kanila, parang, gosh, eto na yung baby ko. May maghahawak na sa anak ko. Hindi lang nakalagay sa
ano ba tawag doon? Yung kidney basin. Stainless kidney basin. Kasi doon nakalagay yung, yung una ko, yung ectopic ko, tsaka yung second ectopic ko, doon nakalagay. Lalo kong kumalma. Tapos, hindi ko na alam eh. Nalate ata yung anestistol. Taga-anesthesia! Yung nag-anesthesia sa akin. Di ba? Hindi ko talaga ma-pronounce. Yung nag-anesthesia sa akin is yun din yung nag-anesthesia sa akin nung nag-ectopic ako sa first and second. Kasi ilang beses na rin niya ako naturukan sa spine and alam ko may mga side effects yun in the long run, pero careful siya. Medyo kampante ako na magagawa niya ulit sa akin sa panganganak ko. So yun na nga, tapos biglang nahirapan sila kung buksan. Medyo doon tumagal yung operation ko. Pero first things first. Ang sakit doon sa spine, ha? Ang nakakainis yung dadaganan ka. Dinaganan ako, Mori. Yung nurse, lalaki pa yung nurse. Dinaganan ako nung nurse. Yun nga, kailangan kasi tuturukan ako sa spine. Di ba, Mori? Guys, nagpabuhat na yung anak ko. Kasi, tingnan mo naman, di ba? Nakababa na kanya sa lawal. Dahil siya ay nagpupo. Kaya papalitan ko muna siya ng diaper. Wait lang. Tapos na siyang mag number 2 at nalinisan ko na rin. So, balik tayo sa kinukwento ko. So, naibsan yung loob ko nung narinig ko na yung iyak niya. At maraming salamat doon sa nurse na kumuha ng phone ko para kumuha ng pictures. Kasi kinuha na niya si Mori. Hindi masyadong flattering sa part ko, pero yan niya na. So, nagbe-breastfeed ako kay Mori noon. Syempre, nung nilabas siya, tapos tinuturuan nila ako. Pero lagi lang naman nila pinipisil yung ano ko eh. Kaya, hindi pala ganon. So, nangyari, binigay siya sa amin, tapos tinatry ko magpa-breastfeed. Tapos akala ko ayaw niya. Yun pala, wala pala akong gatas. Vlog na tayo! Jesus. Nakita siya ni Doktora Gina na sobrang payat. Tapos, sobrang dry na dry daw yung lips niya. Indication yun ng dehydrated siya. Akala namin nakakadedi siya sa akin. Yun pala, wala akong gatas. Oh, no! Tapos, dinala siya sa NICU. Nurukan siya ng, nag-antibiotic siya doon kasi may suspected infection siya. Tapos, naka-dextrose din siya. Tapos, super yellow niya. Parang jaundice. May, jaundice siya. Pinagawa ni Dr. Gina is phototherapy. Uy! So, pinag-phototherapy si Mori ni Dr. Gina. Dahil nga, super yellowish pa talaga yung skin niya. Parang first time kong naramdaman na pain is makita yung anak mo na ganun. Ikita mo, yung kamay niya naglolobo na yung little hands niya dahil sa dextrose. Hindi ko ma-explain yung sakit na naramdaman ko. As in, sobrang iyak ako ng iyak. Mariringgan mo siya na iyak siya ng iyak. Dahil tinuturukan siya ng dextrose. Parang masyadong masakit. Naging okay naman. Yay! Naging okay naman si Mori. Na-release din kami after 2 weeks. So, naiuwi na rin namin siya.
So, syempre excited ako kasi syempre may uwi ko na yung baby. Uwi namin sa kanya, parang as in super fragile, ang liit-liit niyang bata. Tapos, tinry ko talaga mag-breastfeed sa kanya. Pero hindi talaga kaya na parang pinipilit ko na todo breastfeed siya para lumabas yung gatas, 'di ba? Sabi nila only latch, ganon. Kung ano-ano na nga iniinom ko eh. Meron yung capsule, yung M2, literal na ulam na may malunggay. Grabe, sa sobrang kakamalunggay ko, amoy dahon na ako. Sa kakamalunggay. Hindi totoo, promise. Tapos, mga friends namin na nagbigay ng malunggay powder. Kakaibang matcha. Tulong naman, pero hanggang ngayon, mahina pa rin yung gatas ko. So, pumayag na si doktora na kami ay mag-formula feeding. So, mixed feeding si Mori. Please don't judge. Please don't judge. Ang toxic kasi na nung mga nababasa ko mga comments na parang medyo sinishame yung mga na formula feeding. Tapos, syempre, gusto ko din naman mag-exclusive breastfeeding sa anak ko. Pero kung ang katawan ko yung hindi makapag-produce ng maayos, hindi ko naman aantayin na ma-dehydrate ulit yung anak ko. Tingnan mo yung anak ko, ang chubby-chubby na. Humahabol na yung timbang niya sa edad niya. Nagbe-breastfeeding pa rin naman ako sa kanya. Pero hindi kaya na exclusive. So along the way, meron kami napapansin kay Mori na parang disturbing nakaka-bother siya. Yung paghinga niya is may sound. May parang humihinga na as in sobrang ingay. Just pag umiiyak siya, may ingay din. Tapos dahil din sa pandemic, nahirapan din kaming mag-daily visit. Hindi naman daily, pero parang mag-visit sa doctor kung ano bang gagawin sa kanya, gano'n. Tapos, may isang doctor na nakapagsabi na meron siyang trick, basta yan! Lagi lang daw i-elevate yung ulo niya. Tapos, i-observe daw kasi usually na-outgrow naman daw nila yon. So, ngayon, may konting sound pa rin, pero hindi na everyday, hindi na all the time. Pero meron pa rin, may naririnig pa rin kami. Iniingatan pa rin namin yun. Yung condition na yun sa may airways niya. Ganon. At nga rin pala, meron din siyang something sa heart na kailangan ma-observe kasi nagpa 2D echo din kami before para lang ma-check kung ano yung parang naririnig nilang murmur sa may bandang puso niya. So, hindi pa kami nakakapagpa 2D echo ulit para ma-check yung nasa heart niya. Kasi natatakot kami pumunta sa hospitals ngayon dahil medyo tumataas yung cases ng COVID. Unless vaccine din ni Mori. So, yun. So, meron pa kami binabantayan yung ito. At saka yung sa heart niya. So, Farana, kamusta ka naman? Ito ma'am, irritable.
maraming pagsubok. Pero alam ko makakayanan naman namin dahil dumating naman itong anghel na to sa amin. Mahirap, pero rewarding. Super rewarding. Maraming salamat po ulit sa panonood na aming video. Sana po mag-like, share, subscribe na rin po kayo sa channel ko dahil madalas na po tayong mag-upload. Sisipagin mag-vlog dahil maraming natutuwang panoorin itong nakatalikod na to. Baby Shark. Yung Baby Shark namin na sipagin hanggat kaya ng powers ko para ma-entertain kayo ng aking baby. At sa mga kamag-anak kong nanonood dyan, maraming salamat po. Sana masubaybayan po natin ang paglaki ng anak ko dahil sa pandemic na to hindi namin mapasyalan, hindi namin makita yung mga kamag-anak namin, mga pinsan ko, mga tito-tita ko, lalo na yung lola ko. Hi, Mami! Sa lola ko, sa mami ko na para makita yung apo niya sa tuhod, lumaki. Dahil hindi nga kami makabisita, ganon. Hindi kami makatravel. Pero okay na rin, at least safe ang lahat. So, buti na lang merong ganito, may platform na ganito, para masubaybayan po ninyo yung paglaki ng anak ko. Kaya, magbababay na ako. Okay guys, maraming salamat po. Bye-bye!